May 10 trap sa buhay na wag mong gawin para hindi ka mahirapan. Sabi ng lahat, life is a journey. Totoo naman, may simula, may gitna, at may hangganan. Lahat ng dinadaanan natin ay may patibong. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. May mga kahirapan na hindi natin inaasahan. Ang daan ng buhay natin ay hindi katulad ng daan ng sasakyan na may mga road signs. Sana sa buhay natin may mga signs din na nakalagay. Difficulties ahead, slow down. Para naman mailagan natin, di ba? Pero wala eh. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari, hindi na rin natin ito pinaghandaan. Ano ang mga trap na ito? Number 1, magpapakabiktima. Una sa lahat, magkaiba po ang nambibiktima at biktima sa krimen at biktima psychologically. May mga pangyayari sa buhay na biktima tayo. Minsan tayo ay biktima ng karahasan, pinsala ng bagyo, pagmamaltrato, pang-aabuso, at yung sinisisi tayo sa pagkakasalang hindi natin ginawa. Iba rin yung playing victim. Yun bang fina-fabricate o ine-exaggerate natin ang kwento para makatakas tayo sa sitwasyon. Minsan nagpapakabiktima tayo para kaawaan tayo ng mga tao at makakuha tayo ng atensyon. Pero alam mo ba ang masamang epekto nito? Magkaka-anxiety ka, madidepress ka, ikaw ang magkikimkim ng sama ng loob at lahat ng negatibo. Akala mo nakatakas ka sa sitwasyon, pero ikaw ang nilalamon ng negatibong teknik na ito. Ulitin ko magkaiba yung biktima ka talaga at nagpapakabiktima ka lang. Alam mo naman yan sa sarili mo. Alam mo naman kung ano ang totoo. Ang may papayo ko sa'yo, lumabas ka sa ganyang mentalidad at akuin mo ang iyong responsibilidad. Alam mo, ikaw lang ang kumukontrol sa kinikilos mo. Maaaring hindi mo makontrol ang mga tao, ngunit makukontrol mo ang iyong reaksyon. Makukontrol mo kung sino ang kakaibiganin mo. Makukontrol mo kung saan ka magpunta. Aminin mo kung kasalanan mo. Huwag mong isisi sa iba kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. Number 2, paghihigante. Para sa iba, gusto nilang maghigante kasi parang closure na daw ito sa kanila. Pero para sa akin naman, bilang Kristiyano na sumusunod sa pamantayan ng Diyos, hindi po ako maghihigante. At hindi ko rin ipapayo sa inyo na maghigante. Kapag ginawan tayo ng masama ng isang tao, natural lang naman na magalit tayo. At gusto nating maparusahan siya dahil sa ginawa niya. Pero kung gagamitin natin ang sarili nating mga kamay, labag po yun sa batas natin at sa batas ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo dapat humingi ng hustisya kapag may nagawang krimen ng isang tao o may ginawa silang iba pang mapaminsalang aksyon. Ngunit dapat nating iwanan ang hustisya sa mga kamay ng mga taong binigyan ng kapangyarihan para sa layuning ito. Basahin niyo po ang Roma 13:1-4. Hinahayaan po ng Diyos ang mga gobyerno na magparusa sa mga gumagawa ng masama. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 17:17. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Kaya huwag kang magpapadala sa galit mo kung ayaw mong magsisi ka sa huli. Kung hindi naman masyadong masama ang ginawa ng isang tao, pwede nyo na lang ayusin sa mapayapang paraan. Minsan hindi patas ang buhay. Kahit mabait kang tao, may masamang mangyari pa rin sa'yo. Pero wala po tayong karapatan na ilagay ang batas natin sa ating kamay. Number 3, sama ng loob. Nakalulungkot isipin na talagang nasasaktan tayo dahil sa paggawi ng iba. Pero ang nangyari ay nangyari na. Depende na sa'yo kung maghinanakit ka ba o bumitaw ka na sa negatibong emosyon na ito. Optional lang naman to eh. Totoo na baka mahirapan tayong patawarin ang taong nakasakit sa atin. Baka hindi natin ito matanggap. Alam mo, nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Pati na ang anumang kawalang katarungang nararanasan natin at ang pagdurusang dulot nito. Hinding-hindi niya hahayaang maging dahilan ang kapighatian o pagdurusa o ano paman para mahiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alisin natin ang ating sama ng loob at patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi pagkonsinti. Kapag pinapatawad natin ang mga nakagawa sa atin ng mali, hindi ibig sabihin ito na minamaliit, ipinamamatuwid, ipinagdadahilan o kinukonsinti natin ang ginawa nila. Tandaan mo, hindi kailanman sinasang-ayunan ng Diyos ang kasalanan. Pero pinapatawad niya ito kung may basihan. Tayo rin naman ang nakikinabang kapag hindi tayo nagkikimkim ng sama ng loob. Paano? Halimbawa, dumampot ka ng isang malaking bato at hawak mo ito habang nakaunat ang braso mo. Nakaganyan. Malamang na hindi ka mahirapan kung sandali lang naman. Pero paano kung mas matagal mo na itong hawak? Siguradong mangangawit ka. Hindi naman nagbabago ang timbang ng bato. Pero habang tumatagal ito sa iyong kamay, pakiramdam mo'y pabigat ito ng pabigat. Ganyan din pagdating sa pagkimkim ng sama ng loob.
Habang nagkikimkim tayo ng sama ng loob, lalo lang tayong nasasaktan. Kaya hinihimok tayo ng Diyos na bitawan ang sama ng loob dahil tayo rin ang makikinabang kung gagawin natin yan. Number 4, makasarili. Kung susundin lang natin ang batas ng Diyos, mababasa natin sa Mateo 22:39. Dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na tayo'y may pananagutang maging mapagmahal, di makasarili, madamayin sa mga pangangailangan ng iba. Pero minsan hindi natin na magagawa dahil isinilang tayo na may bahid ng pagkamakasarili. Hindi tayo perpekto eh. Pero kapag napapabayaan natin ang ganitong ugali, mamamalagi ito sa atin. Minsan din naging makasarili ang tao dahil ginamit lamang siya ng mga tao. Inaabuso ang kanyang kabaitan. Kaya naging ganun siya. Minsan din naging makasarili ang tao dahil hindi na-appreciate ang kanyang kabaitang nagawa. Pero mali ang pagkamakasarili kung ginagamit mo itong dahilan para hindi tumulong sa iba. Kahit kaya mo naman, inaangkin pa nga ng mananaliksik na ang mga nagsasakripisyo para sa ibang tao ay nagtatamasa ng mga pakinabang sa kalusugan. Minsan kasi sumobra na ang ating pag-self-care. Umabot na sa punto na wala na tayong pakialam sa iba. But life is not just about ourselves. It's also about what we bring to others. It's about our contribution that betters the lives of others. Kaya ugaliin mo ang pagbibigay. Kapag lumilitaw ang bahid ng iyong pagkamakasarili, alalahanin mo ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Korento 10:24, patuloy na unahin ng bawat isa ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili niya. Ngunit upang makatulong tayo sa iba, kailangan nating ilipat ang ating focus palayo sa ating sarili. Dapat tayong tumingin sa labas, gayon din sa loob. Sa paggawa nito, tatamuhin mo hindi lamang ang pakikipagkaibigan ng iba, kundi ang pagsang-ayon ng Diyos na kataas-taasan. Number 5, makipagtalo. Tayong lahat naman ay lumalaban. Ayaw nating matalo tayo, lalo na sa mga argumento, lalo na sa mag-asawa na hindi makapag-usap ng mahinahon. Mahalagang malaman kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung bakit mo ito pinaniniwalaan upang malaman mo kung saan ka lumugar. Dapat nating maipahayag ang ating paniniwala sa iba't ibang issue at ipaglaban natin ito ng may malinaw, matibay at logical na mga argumento. Pero hindi naman natin kailangang manalo. Hindi rin sa lahat ng oras ay tama tayo. May panahon kasi na magkakaiba ang ating pananaw sa ilang bagay. Ano man ang dahilan ng pagtatalo ninyo, pwede itong makasama sa kalusugan. Isipin mo nga, malaking bagay ba talaga ang pinagtatalunan ninyo? Hindi ba pwedeng palampasin na lang ito? Kung minsan, alang-alang sa kapayapaan, baka mas mabuting tanggapin na magkaiba kayo ng pananaw at takpan na lang yun ng pag-ibig. Kapag nakita ninyong maliit na bagay lang pala ang pinagtatalunan ninyo, mag-sorry sa isa't isa at kalimutan na yon. Kapag nakipagtalo ka dahil lang sa layunin mong manalo sa argumento, sa halip na matuto mula sa argumento, para ka lang mangmang. Number 6, takot sa masasabi ng iba. Ganito ako noon eh. Ayokong gawin ang gusto ko dahil takot ako sa opinyon ng iba. Takot ako kung gusto ba nila ang ginagawa ko o hindi. Pero ngayon napagtanto ko na kahit anong gawin mo sa buhay, may masasabi pa rin sila. Noon nga na wala pa akong pera, sinasabihan ako na wala akong alam sa buhay, na para daw akong inutil. Ngayong natuto na akong dumiskarte, nagkakapera na ako. Sinasabihan naman akong mayabang, hindi raw madadala ang pera ko sa kamatayan. O di ba? Bagay ito sa kanta ni Juan Carlos. Nakakaputang ina. Kapag kasi palagi tayong takot sa sasabihin nila tungkol sa atin, mas stuck up tayo sa buhay na hindi natin gusto. Magkaiba kasi yung constructive criticism at sa may masabi lang. Tumatanggap naman ako ng constructive criticism dahil yun ang magpapa-improve sa buhay ko. Yes, accepting constructive criticism can make me feel insecure sometimes. Pero kung hindi naman below the belt ang tira, mas nakakatulong. But keep this in your mind. Some days, it's important to feel hurt by things. It may actually help you work on your flaws. Number 7, hindi ka natuto sa karanasan mo. Sabi nila, age is nothing but a number. And maturity doesn't come from age, but from experience. Kaya naniniwala ako na best teacher ang ating experience. Kung nasaktan tayo dahil sa ating karanasan, mas masakit kung wala tayong natutunan sa ating karanasan. Iba kasi ang buhay sa paaralan at buhay sa mundo na ating ginagalawan. Sa paaralan, aralin muna natin ang itinuro ng guro bago tayo bigyan ng exam. Sa tunay na buhay, pagsubok muna bago ang leksyon. Experiences are the tests through which we learn those lessons. If we have experiences and don't learn from them, or refuse to learn from them, we miss the value and purpose of experiences. Kapag nararanasan mo na ang sakit, matutunan mo kung paano maging matatag.
Kapag naranasan mo ang hiwalayan, matutunan mo kung sino ang pagkatiwalaan. Kapag naranasan mo ang kabiguan, matutunan mong bumuo ng bagong strategy para hindi mabigong muli. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang nagawa mong mali. Paano mo mapapabuti ang iyong buhay? Anong mga pagkakamali ang maaari mong iwasan? Dapat ba sinimulan mo ito noon pa? Dapat ka bang maging mas maingat? Hindi mo ba dapat sinubukan ito? Marami kang matutunan sa karanasan mo. Life is all about experience. Number 8, iniisip mo na hindi mo kaya. Alam mo, tinatrap ka lang ng utak mo. Pero sa totoo lang, kaya mo naman yun eh. Kulang ka lang ng tiwala sa kakayahan mo. Pero dapat maging realistic ka. Halimbawa, hindi pwedeng sobrang taba mo, tapos gusto mo maging balerina. Hindi pwedeng sobra mong payat, tapos gusto mo maging MMA fighter. My point is, make sure it's something that you really can do. Make sure whatever you're trying to be is actually possible. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Makatotohanan ba ang iyong mga inaasahan? O nangangarap ka lang ng gising? Napakaganda ng payo ni Haring Solomon dito. Mas mabuting masayahan sa nakikita ng mga mata kaysa hangarin ang mga bagay na hindi naman makukuha. Ito rin ay walang kabuluhan. Paghahabol lang sa hangin. Ang ibig sabihin ni Haring Solomon sa nakikita ng mga mata ay tumutukoy sa aktwal na kalagayan natin. Siyempre, wala namang masama kung gusto nating gumanda ang ating buhay. Pero idiniriin ng Biblia na isang katalinuhan kung hindi tayo magtatakda ng mga tunguhing imposibleng maabot gaya ng kasikatan, kayamanan, perpektong mapapangasawa o perpektong kalusugan. Kasi ilusyon lang yan. So bakit may mga sikat? Sa tingin mo permanente ang kasikatan? Yun bang mayayaman ay wala ng problema? Meron. Kapag yumaman ka, mas lalo kang may stress kung paano mo mapapanatili ang ganung estado. Wala ring perpektong partner. Walang perpektong kalusugan. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon na paghahabol lang sa hangin at ito'y walang kabuluhan. Ang punto lang dito ay dapat makatotohanan ang tunguhin mo. Kahit maliit pa ang nagawa mo ngayon, magbubunga yan. Mas mabuti pang dahan-dahan kaysa sa wala kang inaksyonan. Number 9. Hindi mo tanggap ang pagbabago. Bakit hindi mo matanggap na lahat ay nagbabago? Baka yung taong mahal ka ngayon, hindi ka na mahal bukas. Pwedeng mangyari yan. Lahat ng sitwasyon, mabuti man o masama, nagbabago yan. Walang nananatiling pareho dito sa mundo. Minsan may matutunan tayong bago. Minsan may makakalimutan tayo. Lahat ng cells sa ating katawan ay tumatanda rin, namamatay rin. May nagre-renew. Akala natin malayo pa tayo sa hantungan, pero papalapit na pala tayo. Palaging umaabante ang hakbang ng buhay. Hindi ko naman sinabi to para manakot. Honest lang ako sa inyo. Gusto man natin o hindi, ang mga bagay ay magbabago talaga. Magbabago ang mga bagay, may pahintulot man o wala. Darating ang pagbabago kahit hindi natin ito napapansin. Walang makakapigil sa pagbabago. Kaya ang pinakamahusay na magagawa natin ay tanggapin natin ang pagbabago. Isipin mo nga, tayong mga batang 90s, ang dami nating laro noon na hindi na nagagawa ng mga bata ngayon. Ibig sabihin, may pagbabago. Hindi na rin natin mababalikan ang panahong yon. Hindi na rin tayo maliksi tulad ng dati. Kapag tatakbo tayo ngayon, hihingalin agad tayo. Hindi na pareho ang lakas natin noon. Nagbabago na rin ang kagustuhan natin sa buhay. Iba na ang mga kaibigan natin. Marami nang nagbago sa bahay natin. Marami ng decorations. Ito ang sabi ng Ecclesiastes 9:11. Lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Pero huwag kang matakot. Hindi naman lahat ng pagbabago ay masama. May pagbabagong akala natin ay masama. Pero kapaki-pakinabang pala. Matuto kang makibagay sa pagbabago. Mas mabuting tanggapin ang realidad kaysa sayaang mangibabaw sa atin ang negatibong mga kaisipan. Dapat tayong maging komportable sa pagtanggap sa kung ano ang nagbago. At huwag na tayong magreklamo tungkol sa kung ano ang hindi maiiwasan. At hindi natin masasala. Kahit hindi ka natutuwa sa pagbabagong natamo mo, tanggapin mo lang at masasanay ka rin. Number 10. Gusto mo perpekto. Lagi ka bang nagsisikap ng husto na gawin ang iyong pinakamabuti? Maliwanag, ang paggawa mo ng gayon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa'yo at sa mga nakapaligid sa'yo sa maraming paraan. Sa kabilang panig naman, naging labis-labis naman ang paggawa ng ilan sa mga bagay-bagay at naging mga perpeksyonista. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang isang kahulugan ng salitang perpeksyunismo ay isang disposisyon na ituring na hindi ka nais-nais ang anumang bagay na hindi perpekto. Malamang na may nakilala ka ng tao na may ganyang disposisyon. Makikita mo na ang labis-labis na mga kahilingang itinakda nila sa iba ay maaaring pagmulan ng maraming problema.
Ano pa't lumilikha ng kapaligiran ng kawalang kasiyahan at pagkasira ng loob. Kinikilala ng karamihan sa mga taong may balansing pananaw na talagang hindi ka nais-nais ang perfeksyunismo sa diwa ng labis-labis at di makatwirang mga kahilingan sa lahat ng bagay sa buhay. Dapat itong pagtagumpayan. Subalit, isang problema kapag ang nasasangkot ay ang atin mismong saloobin o disposisyon. Ano pa't maaaring mahirap makilala ang hilig tungo sa gayong perfeksyunismo. Kaya isang hamon na pagtagumpayan ito. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging perpekto. Practice makes perfect. No, practice make you excellent. Sinama ko ang perfectionism sa listahan. Kasi ganito ako noon eh. Sa pagka-perfectionist ko, wala akong masyadong nagawa. Kasi ayokong magkamali. Takot akong mabigo. I'm highly self-critical. Tapos may mga goal akong hindi ka panipaniwala. Ako na rin ang humusga sa sarili ko, sa ugali ko, at sa bawat galaw ko. Na-stuck ako sa buhay na hindi ko gusto. Dahil ayokong simulan ang plano ko. Dahil takot akong mabigo. Kapag nasimulan ko na, hindi ko tinatapos. Dahil napapangitan ako sa resulta. Palagi rin akong naghihintay ng tamang pagkakataon. Palagi akong nakapokus sa resulta, hindi sa mga ginagawa ko. Understand that there's no such thing as perfect. Kasi wala namang makakapagsabi kung ano ang perpekto. Hindi nga tayo perpekto eh. People are certainly entitled to their own opinions. But you don't have to take their opinions if you don't find they serve you well. Sa videong ito, pag-usapan natin ang 6 na makamandag na bagay na maaaring makasira ng iyong buhay. Ang mga positibo at magagandang habits ay tumutulong sa'yo na maging maayos ang buong pagkatao mo. May mga habits kasi na napaka-terrible at mapanganib na makakasira sa iyong buhay. Minsan hindi mo alam na masama na pala ang ginagawa mo at malalaman mo lang ang kamalian mo kung wasak na ang buhay mo. Ano ang mga bagay na ito? Number 1, pagmamapuri o sobrang pride. Ano ang pagmamapuri? Labis-labis na pagpapahalaga sa sarili. Di makatwirang pagkadama ng pagiging nakahihigit sa iba kung tungkol sa talino, kagandahan, kayamanan, posisyon, at iba pa. Mapanghamak na paggawi o pakikitungo. Walang pakundangan o mapagmataas na pag-uugali. Palalong pagkilos. Ang ilang singkahulugan ng pagmamapuri ay egotismo, pagmamataas, kapalaluan. Ngayong alam mo na ang kahulugan nito. Napansin mo naman siguro, di ba, na ito'y negatibong katangian. Maaaring hindi mo napapansin na sobrang taas na pala ng pride mo. At maaaring binibigyan mo ng ibang dahilan ang iyong mga pagkilos dahil ayaw mong tanggapin na ikaw ay ma-pride na tao. Dapat ngayon pa lang, lubusan mong suriin ang iyong sarili at iyong mga motibo upang matiyak mo kung nagtataglay ka ba ng masamang katangiang ito. Pero may pride din naman na positibo. Halimbawa, tinaasan mo ang pride mo o tinaasan mo ang ego mo para hindi makapasok ng basta-basta mga taong negatibo. Nagiging masama na ito kung negatibo na ang kinikilos mo. Yun bang naging arugante ka na? Iniinsulto mo na ang mga tao sa lahat ng bagay. At iniisip mong kumpleto ang iyong kaalaman kaysa sa kanila. Tapos hindi ka nakikipag-usap sa mga tao dahil lang sa iniisip mo na mas mataas ka sa kanila. Kung sino man ang magtangkang makipag-usap sa'yo, iniinsulto mo siya. Kung may nagpapayo sa'yo at nag-highlight ng iyong pagkakamali, iniinsulto mo sila. Ang ganitong uri ng pride ay napaka-toxic at parang silent venom. Nakakasakit ka sa iba, pero hindi mo alam na ikaw ang pinakamatinding naapektuhan. Bakit? Dahil kapag iniinsulto mo ang mga tao, syempre lalayuan ka nila. Dahil napakabastos ng iyong ugali. Naging zero na ang social life mo. Tapos wala ka nang malalapitan kung mangangailangan ka ng tulong. Kasi minsan, akala natin na pabor sa atin ang panahon sa lahat ng oras. Pero hindi natin alam na mababaliktad ang panahon. Ito ang ibig kong sabihin kanina na ikaw ang nakakasakit, pero mas lalong ikaw ang naapektuhan. Mapapahamak ka kung hindi mo iwawaksi ang taas ng pride mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 16:18. Ang pagmamataas ay humahantong sa pagbagsak at ang kayabangan ay humahantong sa pagkadapa. Kaya hindi natin dapat hayaang maging ma-pride tayo o sobrang magtiwala sa sarili dahil sa mga pribilehiyo natin sa mundong ito. Kung ano man ang naabot natin sa buhay, dapat na mas maging mapagpakumbaba tayo. Number 2, maling kasama. Hindi naman ibig sabihin na kapag sumama ka sa mga maling tao, ay sila ang may kasalanan kung bakit nahawa ka sa kanila. Ikaw pa rin ang may kasalanan kung bakit naging katulad ka sa kanila. Ang punto ko lang, may isip ka eh. So dapat alam mo kung ano ang mali at tama. Pero hindi rin natin may tatanggi na malaki ang impluwensya ng mga taong nakapalibot sa atin. Lalo na sa mga kabataan na wala pang masyadong alam sa buhay. Madali silang maimpluwensyahan. The way sila mag-isip,
magsalita, kumilos, at maging kahihinatnan ng kanilang pagkatao. Ang nakasulat sa unang Korinto 15:33, huwag kayong magpalinlang. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ibig sabihin na ang ganyang mga kaibigan ay iimpluwensya sa atin na gumawa ng di matatalinong desisyon at sisira ng magaganda nating katangian. Ang mga tao kasing masama ay walang layunin sa buhay at walang rules na sinusunod. Ang ginagawa lang nila ay pumuna ng mga tao at maghanap ng mga negatibong punto sa mga tao. Kapag ginugugol mo ang iyong oras kasama ang mga taong ito, may maa-adapt ka sa kanila na hindi mo napapansin. Because your company has a prime role in your life. Totoo, nakasalanan natin kung bakit tayo nagpapa-impluwensya. Kaya nga, kailangan nating umiwas sa mga ganitong tao para hindi natin ma-adapt the way na kumilo sila, the way na magsalita sila, at kung ano paman. Thoughts of these people enter your subconscious mind and initiate the spark of negativity in you. Gusto kasi ng karamihan na tanggapin sila ng iba. Dahil dito, kadalasan ng ginagaya nila ang mga taong nakakasama nila. Napakalakas ng impluwensya ng ating mga kaibigan sa ating mga saloobin. Kaya mga kaibigang pinipili natin ay maka-impluwensya sa magiging pagkatao natin. Kung may mga kaibigan kang negatibo, subukan mong i-discuss sa kanila ang pangarap mo sa buhay. Wala silang ma-comment na makakapag-motivate sa'yo. Kasi nga, wala silang goal sa buhay. They force you to live the same useless life as they are living. Negative people force you to waste time. With the passage of time, you also start thinking like them and start wasting your time. You start thinking like a loser. Ang tunay na mga kaibigan ay tapat at tumutulong sa'yo na gawin ang tama. Ang mga tunay na kaibigan ay meron ding lakas ng loob na ituwid ka kung kailangan. Tutulungan ka ng mga tunay na kaibigan na magkaroon ng mabubuting ugali. Magandang paalala ang sinabi ng Kawikaan 18:24. May magkakasamang ipinapahamak ang isa't isa. So if you have bad company, you need to change it immediately. Replace these negative people with positive and motivated ones. Pero hindi ko naman sinasabi na perpekto na ang mga taong mabuti. Maaari pa rin silang makagawa sa atin ng mali. Pero huwag maghinanakit agad. Tandaan, walang perpektong kaibigan at hinihimok tayo ng salita ng Diyos na patuloy nating pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ang isa't isa. Kung hindi ka lalayo sa kanila, maapektuhan ang iyong buhay sa negatibong paraan. Pero sa totoo lang, may mga kaibigan din naman ako na hindi mabuting impluwensya. Pero kinakausap ko pa rin sila. Pinakikitunguhan ko pa rin sila ng may paggalang at kabaitan. Hindi ko sila hinuhusgahan o pinipintasan kasi lahat naman ng tao ay pwedeng magbago. Kasi ang nasa isip ko, kung kaya nilang maka-impluwensya, bakit hindi ko yun kayang gawin sa kanila? Number 3, overthink. May overthink na mabuti at may overthink na masama. Kadalasan kasi, kapag mag-overthink ka na, halos lahat ng iniisip mo ay negatibo. Sakit ito sa isip na sisira ng buhay mo. Pero ito ang katotohanan. Kapag masyado kang positibo, madidismaya ka lang. Malulungkot ka naman kapag negatibo ka. Pero kung realistic o makatotohanan ka, magkakaroon ka ng tamang pananaw sa mga bagay-bagay. Pero syempre, may mga realidad ng buhay na hindi natin maiiwasan kahit na positibo tayo. May mga digmaan, terorismo, krimen, problema sa pamilya, pagkakamali, kahinaan, toxic na kaibigan, at marami pang iba. Maging realistic na lang tayo. Sa gayon, matatanggap natin ang sitwasyon nang hindi pinanghihinaan ng loob at maiiwasan mong maging masyadong negatibo. When you take negative seriously, this affects your mental health very badly. Halimbawa, nabigo ka. Ang maiisip mo ay hindi mo kaya. Lalo na kung babatuhin ka ng masasakit na salita, siguradong susuko ka na. You think everything with dark aspects. Ang negatibo kasi, o overthinking, ay parang ahas na kumakagat sa'yo. Madali kang mamamatay. Ito ang sabi sa Mateo 6:27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? So it means you are dying continuously. Remember, overthinking always brings negativity. Instead of thinking of negative things, you can think of positive outcomes from those situations. Dapat busy ka para hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano. Sabi nga, an empty brain is a devil's workshop. Ang punto, dapat may iniisip kang ibang bagay para wala kang time na mag-overthink. Engage yourself. Engage with people around you. Number 4, pinaniniwalaan mo agad ang naririnig at nakikita mo. Magkaiba yung narinig mo lang sa pinakinggan mo talaga. Huwag mo ring paniwalaan kaagad kung ano ang nakikita mo. Depende kasi sa anggulo yan eh. Alam mo ba kung bakit nakakasira ito sa iyong buhay? Kasi lahat ng napakinggan mo, papasok sa iyong subconscious mind. Mali kung wala kang pinakinggan. At mali rin kung lahat ay pinakinggan mo.
Kasi ang taong hindi nakikinig ay mangmang. Mangmang din ang taong nakikinig sa lahat at ginagawa rin niya ang kanyang napakinggan kahit alam niyang masama ito. Both cannot live the life they want. Kaya ang may papayo ko sa'yo, dapat balanse at may salaan ang iyong mata at tenga. It's always a good idea to verify information before accepting it as true. Minsan kasi bias tayo eh. Pinapakinggan lang natin yung gusto nating marinig at i-reject natin yung hindi tugma sa gusto natin. May mga fake news din. There's a lot of misinformation and disinformation circulating on the internet at napakahirap sabihin kung ano yung totoo at hindi totoo. May mapandayang balita din. May propaganda, misinterpretation, outdated information, at conspiracy theory. Halimbawa, noong COVID-19 pandemic, kaliwat kanan ang mga nakakasamang payo sa kalusugan at mga scam na panggagamot. Ang daming kasinungaling ang maririnig sa TV at radyo. Laganap din sa internet ang mga conspiracy theory. Dahil sa internet, mas madali at mas mabilis na tayong makatanggap at di sinasadyang makapag-share ng maling balita. Kaya naman ang ating email, social media account at newsfeed ay puno ng impormasyong hindi naman totoo o may halong kasinungalingan. Kaya wag basta maniwala sa nakikita mo o naririnig mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 14:15. Pinaniniwalaan ng walang karanasan ang lahat ng naririnig niya, pero pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Madali tayong madadaya kung hindi tayo mag-iingat. Nagkalat sa internet ang mga larawang may caption at maiikling video, lalo na sa social media. Tinatawag itong mga meme. At kadalasan ang ginagawa ito para magpatawa. Pero napakadaling baguhin ng mga larawan o video o gamitin ito ng walang context. Ibig sabihin, kukunin lang ang isang parte sa sinabi ng isang tao pero hindi kasama ang iba pa niyang sinasabi. Kaya nagbabago ang kahulugan nito. Mailan pa nga na kayang gawa ng video ang isang tao na para bang sinasabi niya o ginagawa ang isang bagay kahit hindi naman talaga. Ang number 1 rule ay huminto at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo ba talaga itong naririnig o nakikita ko? Isishare ko ba ito o hindi? Kung gagawin ng lahat ang number 1 rule na ito, maraming maling impormasyon ang mababawa sa internet o kahit saan. Number 5, materialistic. Tandaan mo, magkaiba ang pangangailangan at kagustuhan. Ang isang pangangailangan ay bagay na mahalaga para mabuhay ka, gaya ng pagkain, pananamit, at tirahan. Ang isang kagustuhan ay bagay na nais mong makuha, pero hindi naman kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, konti lang ang ating pangangailangan, pero walang katapusan ang ating kagustuhan. Ano ba ang materialismo? Ito ay ang pagbubuhos ng atensyon at panahon sa material na mga bagay, sa halip na sa espiritual na mga kayamanan. Ang materialismo ay udyok ng mga pagnanasa, prioridad, at focus sa buhay ng isang tao. Dahil dito, naghahangad tayo ng mas marami pang material na pag-aari. Ginagamit ni Satanas ang sistema ng komersyo ng sanlibutan para papaniwalain tayo na mahalagang magkaroon ng higit at higit pang material na mga bagay para maging masaya tayo. Alam na alam niya kung paano pupukawin ang pagnanasa ng ating mga mata. Iniaalok ng sanlibutan ang lahat ng uri ng material na bagay, mula sa mahalaga hanggang sa walang kwenta. At ang ilan ay talagang nakaaakit. Naranasan mo na bang bumili ng isang bagay? Hindi dahil kailangan mo ito, kundi dahil nakita mo ito sa isang advertisement o sa tindahan. Pagkatapos, naisip mo ba na mabubuhay ka naman pala kahit wala yon? Ang gayong di kinakailangang mga bagay ay ang nagpapakomplikado lang ng ating buhay at pabigat sa atin. Pwede tayong masilo ng mga ito at mailihis sa tamang landas. Gusto kasi ni Satanas na magpaalipin tayo sa kayamanan sa halip na sa Diyos. Pero miserable ang buhay ng mga umuubos ng kanilang lakas para sa material na mga bagay dahil pagpapalugod lang sa sarili ang iniintindi nila. At mas malala pa, napapabayaan nila ang kanilang espiritualidad at puno sila ng problema. Being materialistic will not only destroy your life, but the lives of many people whose lives are linked to you. Okay naman na magpayaman, pero hindi okay ang maging materialistiko. Magkaiba yun. Wala kasi tayong mapapala kung isasakripisyo natin ang mga interes ng kaharian para mapanatili ang materialistikong pamumuhay. Dapat nating unahin ang espiritual na mga tunguhin. Pag-isipan mo kung paano mo mapapasimple ang iyong buhay para hindi ka maligaw ng landas. Sabi ng ibang tao, lahat daw kayang bilhin ng pera. But no, money cannot be used to buy everything. You don't have to choose between the kingdom of God and money, but you have to set priorities. You have to hustle to get these luxuries, but give proper time to God. Give time to your family and your friends too, because you can't live happily without relations, and this loneliness will destroy your life. Number 6, masamang adiksyon. Masamang adiksyon katulad ng pagsusugal, sobrang pag-inom ng alak, paninigarilyo, masturbation, pagdudroga, at marami pang iba
Bakit nakaka-addict ang mga ito? Because those can cause your brain to release dopamine and make you happy. Akala mo ay hindi masama dahil sumasaya ka sa paggawa nito. Pero kalusugan mo at buhay ng pamilya mo ang iyong sinisira. Addiction is a dark habit that you do and feel happy in doing that. Naging dependent ka na sa mga bagay na kinaaadikan mo. These addictions destroy your physical and mental health. Sabi ko kanina, bawat gawa mo sa iyong kinaaadikan, magre-release ang iyong utak ng dopamine. Dopamine is a happy hormone. Ngunit sa paglipas ng panahon, kailangan mong dagdagan ang dosage upang mailabas ang dopamine. Ang mga maliit na dosage ay hindi na nagpapasaya sa'yo. Lubos kang umaasa sa mga kinaaadikan mo para maging masaya. Sinasabi ng mga mananaliksik na ang karaniwang ugat ng adiksyon ay sobrang kalungkutan, stress, sobrang pag-aalala, at depresyon. Sa tulong ng Biblia, titibay ang pananampalataya mo. Kailangan mo ang tulong ng Diyos para malabanan ang mga emosyong nagiging dahilan ng adiksyon. Matutulungan ka ng Biblia na maging malapit sa Diyos. Dahil dyan, makakayanan mo ang mga problemang parang imposible mong makayanan kung sa sarili mo lang. Una, humingi ka ng tulong sa Diyos. Ikalawa, punuin ang isip mo ng kaisipan ng Diyos. Ikatlo, magpatulong ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Sabi ng awit 50-50, tumawag ka sa akin sa panahon ng kagipitan. Ililigtas kita.